So hello guys! Welcome back to my YouTube channel at for today's video nga ay pag-uusapan natin ngayon yung naging experience ko as a first timer na kumuha ng product loan sa Skyro at kung paano nga ba ako na-approve agad-agad. So kung gusto nyo malaman kung paano ay stay tuned lamang. So, ang unang step na dapat ninyong gawin kapag kukuha kayo ng kahit anong buy now pay later or product loan sa mga loan apps is dapat alam nyo na agad kung ano yung gusto nyong utangin. So, kung appliances ba, cellphone, at kung may specific kayo na brand na gusto nyo kunin, is dapat i-search nyo na para pagdating nyo dun mismo sa store is okay na siya. So, next naman, dahil nga Skyro yung gusto kong gamitin na sa paglo-loan is di-download ko na siya. So, dito sa pag-download ko is nag-register lang ako, nilagay ko lang yung pangalan ko, nag-submit. Hindi pa ako nakakapag-submit ng ID. Gumawa lang talaga ako ng account sa Skyro. Wala pa akong ibang ginagawa. So, if ever na hindi kayo marunong kung paano gumawa ng account sa Skyro is, huwag kayong mag-alala dahil tutulungan naman kayo ng agent ni Skyro kapag nandoon na kayo mismo sa store. So ako kasi, yung ginamit, yung gustong-gusto ko talaga kunin is itong TV. Kung nakikita nyo, yung TV na yan, ayan yung ginamit ko para sa pag-loan kay Skyro. So, saktong-sakto kasi discount siya or naka-sale siya from 32,000 is naging from 19 or pamapatak na lang siya ng 20,000. So, pagpunta namin doon sa mismong store, marami namang mga store na pagpipilian na meron or credited si Skyro na pwede nyong utangan. So, ang number one talaga na pinupuntahan ko, so ito hindi to sponsored, pero ang lagi ko talagang napupuntahan kapag may mga gusto akong kunin is sa FC Home Center. Maraming mga FC Home Center sa mga lugar ninyo, i-check nyo yan. Sa FC Home Center kasi is marami kayong pwedeng appliances na pagpipilian, may cellphone, may kung ano man gusto nyong kunin. So, tapos doon din, halos lahat mayroong may Skyro, may Salmon, may Home Credit. So, bahala na lang kayo kung ano yung gusto nyong gamitin. Pero sa video nga na ito is Skyro tayo kasi yun yung ginamit ko. So, pagpunta ko dun sa loob ng store, ang una agad sinabi sa akin ng mga staff sa FC Home Center, ang sabi nila is ano daw gusto namin may ano daw yung hanap namin. So, sinabi ko nga yung TV na Toshiba na nakachat ko na nga sila sa Facebook nila at tinuro na nila sa akin. So, tinanong nila ako kung babayaran ko ba in cash or babayaran ko ba using yung mga finance. So, sinabi ko, ang gagamitin ko is si Skyro. So, yung agent ng Skyro is pumunta sa akin. So, tinanong ako, ang sabi niya, ma'am, may account na po ba kay Skyro or may QR code na po ba kayo? So, sabi ko, wala po sir, gumawa lang po ako ng account sa Skyro pero hindi pa ako nagpa-process ng product loan dito sa Skyro or gumawa ng QR code. Kasi ganun yun, makikita nyo yun sa app na pwede na kayong mag-process ng sarili para dadalhin nyo na lang sa store is yung QR code, tapos ipapakita nyo na lang sa agent para mas mabilis. Pero kasi para sa akin, lalo na kapag first timer kayo kukuha ng mga product loan using mga financing like na Skyro, dapat mas maganda agent mismo ang mag-asikaso nito kasi kapag sila mismo yung nag-asikaso is mas malaki yung chance na ma-approve kayo. Unlike dun sa may QR code na kayo. So may mga 50 to 90% na chance na ma-approve kayo unlike na naka-QR code kayo. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayo ma-approve kapag may QR code kayo. Pero mas maganda na sa agent na kayo mismo magpa-assist para talagang sure na makaka-utang kayo agad. So pagpunta ko doon, tinanong ako kung ano daw yung valid ID na dala ko. So, ang need nyo lang naman is one valid ID. Kahit ano, basta valid ID. Mas maganda kung meron kayong e-gov. Kasi, yun yung tinanong sa akin kung meron ba akong e-gov para doon na lang titignan yung national ID. Pero pwede rin naman yung mga driver's license. Basta isang valid ID. Tapos yun nga, ang kinagandahan dito kasi is sobrang iksi lang talaga ng naging conversation namin. So, parang 30 minutes lang yata. Or wala pang 30 minutes, nag-uusap kami. Kasi ang ginawa niya is,
tinatanong niya ako, siya yung nagfi-fill out ng form. So, siya yung nagpa-process na ng form sa cellphone niya. So, sinasabi niya sa akin kung ano daw yung work ko, saan nga daw ako nakatira. Tinanong niya ako kung ano daw yung work ko, kung saan ako nakatira, kung magkano yung salary ko, ganun ganyan. So, yung mga dapat na ako na yung gagawa is siya na yung nagtanong, siya na rin yung nag-fill out doon ng form. So, ako lang talaga tinatanong niya para sa mga sagot. Tapos noon, after niya mag-fill out ng form, ay tinanong niya ako kung okay ba sa akin yung ganitong monthly payment. So, may pagpipilian naman doon kung 6 months, kung 12 months. So, pag 6 months, magiging 1/8 yung, kung sa pagkakatanda ko ha, parang magiging 1/8 yung monthly payment. Pero kapag 12 months is mga nasa 1/4 na lang yata. So, ang laki din ng nabawas. So, sinabi ko, 12 months na lang. So, sabi niya pa is, perfect ma'am, kasi kapag 12 months yung kinuha ninyo, tapos na kumpleto nyo siya agad bayaran sa loob ng 6 months is mawawala na yung interest at ang babayaran nyo na lang talaga is yung total na amount. Yung makikita nyo naman dito yon yung lalabas siya sa pag-pay in full. So, makikita nyo doon kapag pay in full, babayaran nyo na lang yung total amount. So, makikita nyo naman yun. So, ang hiningi na down payment sa akin is 10% lang. So, sobrang baba. Ang pinakamababa nun is 2,000 lang. 2,000 lang yung dinon ko. Pero kung gusto nyo maging 4 or 5 or 6,000 yung i-down nyo is okay lang kasi mapapaliit naman yung monthly. At huwag kayong mag-alala kasi yung 2,000 na dinown ko or yung down payment is iaawas siya sa total amount na kinuha ninyo na product. So, etong ang TV namin is 20,000. So, nag-down ako ng 2,000. So, papatak na lang siya ng 18,000. At sobrang dali ko nga lang din approve, pinicturean niya lang yung ID ko. Yun nga, tapos nagpicture din ako while holding yung ID. Tapos, yun na, wala na akong ginawa. Parang nagpirma lang ako electronically. Ang bilis talaga ng proseso at ang bait pa nung agent nila na napunta sa akin. Tapos, yun nga, after nun is, nung na-approve na ako, sabi niya, ma'am, approve na po kayo. Gumanon pa sa akin yung agent, ma'am, approve na po kayo. So, syempre, ako talaga sinatuwa kasi approve ako agad. Halos, ang bilis lang, tapos na-approve pa ako agad, tapos first timer. So, tuwan-tuwa talaga ako na na-approve ako agad. Tapos, ang sinabi sa akin, unulit-ulit na na-remind sa akin ng agent, ang sabi niya, ma'am, kapag na-overdue po kayo kahit 1 day lang, ay magkakaroon kayo ng 500 na fee. So, hindi ko alam kung nadadagdagan ba yun everyday or basta ma-late lang daw ng 1 day, ay magkakaroon na kayo ng 500 na fee. So, sinabi sa akin, ma'am, wag po kayo magpapa-late payment. Wag po kayo magpapa-overdue kahit 1 day lang. Kasi nga, mabawawalang visa din daw yung parang pa-promo nila na pay in full na. So, which is good kasi nga, talagang niremind niya sa akin paulit-ulit kasi sayang naman daw yung ganung promo ni Skyro. Pwede na namin siya iuwi after ko talaga ma-approve. So, mabilis lang yung proseso, maiuwi mo na agad yung product. So, less than 10% yung pinakamababa na pwede nyong dalhin para pang down, which is good talaga. May mga tanong pa kayo tungkol kay Skyro, is comment nyo yan sa baba para pag-uusapan natin yan sa susunod na video. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thanks for watching. Yun lang!